Pakilabas. Okay. Crucified Christ, type ito. Ito pong akin pong isi-share. Ang information ng karamihan na sangka Kristiyanuhan talagang nakasentro kay Kristo. Dito pwede pong interaction, no? Habang nagsasalita ako, pwede kayong mag-question. Kasi hindi naman po ito Sunday service. Amen. No? Sunday service talagang solo yan sa preacher. So, ipapakita ko po ayon sa scripture yung hiwaga ng pagliligtas. Pero ang sangkatauhan, sangka-Kristyanuhan, they believe at ang sentro ng salvation, which is the death, the works of Jesus Christ on the cross. Pero ano po ba ang nasa likod? Hello. Nawawala yung naman. Hello. First time mo, battery lang. Hello. Battery lang. Ito ba yun yung pabo? Hello. Pakilagyan. Wala pa? Hindi yung napako si Kristo, yung crucified Christ na. Hindi yung image ba image? Hello. Yan. Yung crucified Christ, yan. Palakihin niyo po yan. Kahit saan dyan. Kahit saan. Basta ipapakita lang natin ano ba ang hiwaga, yung larawan na kung saan si Kristo po yung napayupay sa cross. Ang bibig ng karamihan ay si Kristo yung Savior. Tama naman po. Pero speaking of hiwaga, meron pong sa likod yan. Amen? So magbabasa po tayo ng talata sa Psalm 68 verse 20. Hello. Hello. Wala po. Paulit na lang. Hello. Yes. Hello. Bakit lang? Ayaw pa ako pasalita. Hello. Ulit lang ba? Sa'yo mo, Ryan. Hello. Yan na lang. Bakit pa? Kailangan ko siya ganun. Praise. Sige pa. Pag ganun. Praise. Yan na. Hello. Hello. Yung triple niya. Yung praise. Test. Hello. Test. Hello. Ayaw na akong masalita yun. Pwede naman, malakas naman ang boses ko. So, kung inyong sundan sa Biblia, may binanggit po dito, lalabasin ngayon, ano ba ang hiwaga sa krus na kung saan si Kristo ang nagiging sentro ng Savior of the mankind. Ayon doon sa John 1:29 na sabi ni Juan, "This is the Lamb that taketh away the sin of the world." Siya ang kordero ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, pansinin natin dito sa Salmo 68:20, ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan at sa Panginoong Diyos ukol ang pagpapalaya ng kamatayan. Sa Isaiah 12:2, narito, Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan at awit siya'y aking kaligtasan. Ito, pansinin niyo po yung talata. Dito po ako magbibigay kung bakit
pinapaksa natin ang hiwaga ng kaligtasan. Sa Isaiah 45:17, kanina yung pinag-aralan natin, Isaiah 45:7. Dito sa Isaiah, okay na ba? Isaiah 45:17, babasahin ko po at sundan niyo po. No? Kung meron po kayong pang-scribe, scribe mo. At maganda pagdating sa bahay, sa panahon ng prayer, pwede pong i-devotion yung mga talata. Yan po yung ating paglago. No? Atin pong narinig, meron po tayong take home. At pagdating sa prayer, pwede natin pag-pray yung atin pong narinig. At lalo na sa mga talata. Ngunit, ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan. Stop. Sabi dito, ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong Diyos ililigtas ang Israel ng walang hanggang kaligtasan. Ano po ang maintindihan natin? Sige, magtatawag ako, no? Para hindi naman ako lang, no? Maganda may interaction. Si Sister, kalimutan mo pangalan, Nika. Nikki. Nikki at Nika, kayong dalawang sasagot. Pag sinabing walang hanggang kaligtasan, ano po ang timeline at ito'y saan na hinto at ito'y saan po matatapos? Saan po inuukol saan po ba inuukol ni Propeta Isaias ang pananalita nito? Kung ang ating pong makikita sa larawan na si Kristo ang napako sa krus, ano po ang lihim na nakatago sa kabila ng nabayubay na Kristo? At kapag ikukunit natin yung Isaiah 45:17, ang Panginoong Diyos, ililigtas niya ang Israel ng walang hanggang kaligtasan. Sister, ano yung unawa? Anong masabi? Sister, ikaw. Walang hanggang kaligtasan. Ito ba ay sa panahon ng lumang tipan? Pag sinabing walang hanggang kaligtasan, hanggang saan abutin ang salitang walang hanggang kaligtasan kung ang Biblia mismo ang magpapaliwanag. Si Sister, yun nasa likod. Hanggang saan po itong walang hanggang kaligtasan? Rapture po. Hanggang rapture, hanggang saan pa? So, ibig sabihin, sakop ba ang bagong tipan nito? Yes or no? Sakop. Ngayon, ang nakikita natin, hindi pa i-plus ulit. Sister, yung krus. Yan. Saan si Kristo sa gitna? Di ba ito yung bibig ng maraming Kristiyano? Si Kristo ang nagliligtas sa atin. Kasi siya yung napako, siya yung nabayubay sa krus. Ano yung talata na ito na walang hanggang kaligtasan? Ano ang nasa likod nito? Babasahin ko muna sa verse 18 bago tayo Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumagawa niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. At sinabing walang iba, dalawa ba? Patrick. Pag sinabi bang walang iba, pwede dalawa, tatlo. Isa lang. So, kung isa lang, ano ito? Na naliligtas sa atin. Panginoon din yun eh. Anak ng Panginoon. Pero dito sa Isaiah, ang Panginoong Diyos, ano yan? Ama, anak. Sabi ng iba, ama, anak yun. Sino sasagot? Sister Conching,
Pag sinabi bang Panginoong Diyos, Ama, Anak? Anak. Kasi yung anak ang napapa, di ba? Pero ang tinatanong natin dito sa Isaiah 45:17, no? Ililigtas ng Panginoong Diyos ang Israel ng walang hanggang kaligtasan. At ang sabi niya sa verse 18, walang ibang Diyos liban sa akin. So isang Diyos ang nagliligtas, pero ang nakabalandra sa sansinuko ay si Kristo. Kaya ang nagiging lingwahe ng tao, si Kristo kasi siya yung nagbuwis ng buhay. Siya yung namatay. Siya yung kordero para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Tama po yun. Pero alam niyo po ba na yung dugo na nanalaykay kay Kristo sa Diyos yun? Hello? Agree kayo? Pastor, hindi. Brother, bakit naman ay ang Diyos Espiritu, wala namang dugo yun eh. Paano mangyari na dugo ng Diyos yun? Ayon doon sa Gawa 20:28, na binili sila ng, binili sila sa pamagitan ng dugo ng Diyos. Dugo ng Diyos eh, binanggit doon. Pero, how we reconcile this scripture na hindi siya magkukontra? Yung Diyos, nililiman po niya yung babae. At siya po yung naglagay ng pitos doon. Kaninong dugo yun? Kaninong gawa yun? Gawa ng tao, gawa ng Diyos. Kaninong dugo yun? Hindi dugo ng Diyos. Ang Diyos Espiritu, paano siya nagkaroon ng dugo? Gumawa siya. Para sa kanyang anak. Ngayon, dito, ano ba ang makikita natin dyan kung ang pag-usapan ay walang hanggang kaligtasan? Simple. Sister, pakipunta doon sa 2:23 ng Joel sa English. Meron po tayong makikita. Joel yun. Baba pa. Ayan. 2:23. English. Englishin mo. Yan. English. Yan ang English. Taas pa. Dito ka na para walang tingnan mo meron ako ipapansin sa inyo dito. Bigla din, ye children of Zion, and rejoice in the Lord, your God. Yun yung binanggit sa 45:17. For He had, sige pa. Tingnan mo for He had given you formerin. Ano ba yung ibig sabihin ng formerin? Tagapagturo. Tagapagturo yan. Sa lumang tipan, may tagapagturo. Ano yung turo? Yung oracle. Yung unang tagapagturo eh. Yung oracle, yung intuli, pag sinabing intuli, 10 commandments, nomos, yung batas, law. Yan yung formerin. Moderately, pansin ninyo, i-highlight nga ito, sister. And He will cause to come down for you. Tigil muna ko. Bago dito sa letter A. Ano, Simon? It's your turn. Pag sinabi, Simon, He, ito yung Lord God. Agree ka? He will cause to come down for you. Ano po ang immediate understanding mo ayon sa context? Ayon sa sulat. Pag He will cause to come down for you, ano po ang mauunawaan natin dyan? He will dwell on me. He will dwell on me. Bababa siya. Kaya yung balik po. Taas, sa 23. Tuloy natin ang basa. Sige pa, ano? He will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Ano ang latter rain? Yan yung outpouring of the Holy Ghost. Yan yung latter rain na magtuturo banal na Espiritu, which is the Father and the Son.
That's precise message of the end time message in the Bible. Na ang Holy Ghost, ito medyo controversy sa iba. Pero po pwede natin pag-usapan, no? Ang Holy Ghost is the former rain na magtuturo. Sabi ni Kristo, di ba, sa John 16, when the Comforter shall come, He shall teach you all things. Kung darating ang mga alin siya, magtuturo ng lahat ng mga bagay. That is latter rain. Pero, ang focus natin dito, He will cause to come down for you. Yung Diyos, siya yung gagawa ng pagliligtas kasi ang nakasulat ay walang hanggang kaligtasan. Sister Conchi. Pag sinabing walang hanggang kaligtasan, ang dahilan o ang ebidensya ng Bible, bumababa siya. He will cause to come down for you. Bababa siya. Saan siya bumaba? In the person of Jesus Christ. Ang tagapagligtas ay nandoon sa loob ni Kristo. Kaya, bagamat si Kristo ang nabayubay sa cross, pero ang gumawa ng pagliligtas ay ang Diyos Ama. Si Kristo ang representation, siya ang nakikita, pero gawa po yun ng Ama. Paano natin patunayan? John 14:19, 9 at 10. Punta natin. Kung mag-raise up kayo ng tanong, magtanong kayo ha. Para hindi yung ako lang. John 14, tingnan niyo po, 9 at 10. 9, 10. 9 at 10. 9. Tagalogin natin. Tagalog. Yan. 9 muna, 9. Ayan, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaw ng panahon ito, yung conversation ni Felipe. Ang sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, sabi ni Kristo, sinabi sa kanya, malaw ng panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tigil muna tayo. Kaya may lumitaw na oneness. O si Kristo mayroong Ama. Kasi ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Pero, pinutol nila. Tuloy ba? Paano sinabi mo na kay... 9. Paano sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sagot ni Kristo. Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Sige pa. Taas mo konti. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang siyang gumawa ng kanyang mga gawa. Ang Diyos hindi nakikita, makikita siya sa kaparaanan ni Kristo. Ang Kristo, hinandog niya ang kanyang sarili, pero gawa ng Ama yun. Amen. How to reconcile the scripture that the Bible says the everlasting salvation. O walang hanggan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang gumawa ng pagliligtas sa atin ay ang Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kaya nakita natin na ang nabayubay sa krus ay si Kristo. Pero ang gumagawa niyan, sabi ng Biblia, sa 10 muna, dito sa Panginoong Jesucristo, baba mo kundi. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumawa ng kanyang mga gawa. Sino ang nagliligtas? Ang Ama at ang nakikita si Kristo kasi si Kristo ang siyang larawan ng Diyos nang hindi nakikita. Yan ba yung Pastor, 1:13, Titus 1:13, no? Titus 2:13 the great appearing of the great God and our Savior. Si Kristo daw yan. Sabi nila si Kristo daw. Kaya ang Diyos na hindi nakikita nasa loob ni Kristo. This message is the message of the early Christians which Christ, He is the one who propagated it. Indwelling or indwelling? Indwelling. Indwelling.
Hindi nakikita lang yung indwelling. Kasi kung hindi natin makikita ang indwelling, yung gawa Mahirapan. ng Ama sa loob ni Kristo, Mahirapan. ang makikita yung nabayubay sa krus. Tama. Kaya ang sentro ng Kristendom ngayon, marami po akong mga kapastoran ng mga debatista. Nag-aral, may mga Bible school, pastor. May mga Bible school yun. No? Talagang mga dalubhasa sa Biblia. Pero pag-usapan ng indwelling, hindi na nila marigyan. Ang sabi, nung namatay sa tao, pero nung nabuhay, Diyos. Diyos. Eh, tanong, sino nagbuhay? Eh yung Ama. Ayun nga. Binuhay niya ba sarili niya? Hindi. Sabi ni Kristo, di ba? Gibayin ninyo ang templong iyan. Eh, imagine mo, 46 years. Ba, 46 years, itinatayo, tapos sa 3 araw, ititayo mo. Hindi nila napag-unawa. Paano yung sinabi niya na ano? Parang, may converse, parang interaction. Yung sinabi niya na ang ama ay may sariling buhay at ganun din ang anak ay may sariling buhay. Pinagkalooban, Pastor. 5:26. John 5:26, tingnan natin. John 5:26, no? Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay, sa kanyang sarili ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. May nagkaloob. May nagbigay. Saan galing ang buhay? Yung suwi. Galing sa Ama. Kaya ang Kristo, nagkaroon siya ng buhay dahil sa Ama. So, dito ang hiwaga ng pagliligtas na dapat natin makita dito. Ang Ama ang gumagawa, Pastor. Kasi, kung walang hanggang kaligtasan, tapos ang naka-address pala kay Kristo yan, ipinaputol ang walang hanggang kaligtasan. Ayon doon sa Isaiah 45. Nabasa na ba natin yung Isaiah 45:17, sister? Walang hanggang, basahin natin ulit. Ba't parang ang hirap i-reconcile nila yung kalalagayan ng ama na nananahan? Kasi ang dami mababasa, nananahan yung Diyos Ama kay Kristo eh. Kagaya kay Oscar Danca, Pastor Jerry, parang ang hirap talagang kasi ang linaw na ng Biblia na ano ang Diyos, pero lagi yung nililiin na si Jesus Christ ay Parang iba yung version mo, no? Walang hanggang kaligtasan. 45:17. 45-17. Ngunit ang Israel ay ililigtas ng Ngunit ang Israel ay ililigtas ng Panginoon nang walang hanggang kaligtasan. Ngayon, kung si Kristo ang sentro sa New Testament, di putol yan. Hindi siya matawag na walang hanggang kaligtasan. No? Walang hanggan eh. Pag sinabi ka walang hanggan, putol ba sa New Testament? Erika. Tuloy siya. At hindi lang sa ating panahon, magiging sa tribulation, at magiging sa panahon ng Armageddon, at magiging sa panahon ng 1,335 days, that is 75 Easter days, prophetic ni Daniel. Bago magtinatawag na millennium, and after millennium, mayroon pa rin pagliligtas ang Panginoon. Yes. May pagliligtas. So, ibig sabihin, yung walang hanggang kaligtasan, hindi iyan siya napako sa lumang tipan. Kaya nga, doon sa krus, ang nasa likod dyan, walang iba kundi ako. Okay, question. Sige, question para gaganahan kayo. Tanong kayo. Tanong na, Pastor. Sige. May napanood lang ako sa Facebook. Ang sabi niya, bakit daw namatay din si Jesus sa cross? Yung sa uli sinabi ni Jesus na Ili-labansani. Bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? May sabi nga sa talata na kung sino man nananampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Bakit nga po siya namatay? Kasi sabi daw po ng isang pastor, Siya ang buhay na hanggan. Kaya siya pinabayaan ng Panginoon kasi may kasalanan daw po siya. May kala siya.
O second, 1 Corinthians 5:21 ang sagot. Ayan, Biblia ang sagot, oh. Biblia ang sagot. 1 Bas. Corinthians 5:21. Talata. 1 Corinthians 5:21. 21. Iba. Wala na? Hanggang 13 lang? 2 Corinthians. Second dito. 5:21. Yan. Ayun. Tingnan mo Oh. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. May sala. Dahil sa atin upang tayo ay maging kanyang labay. Pag sinabi inaring, inako. Siya na walang kasalanan, inako niya. Ano ba sa English yan? Yung ano? Imputed din. Oo. Pag sinabi imputed, talagang inilagay lang. Inilagay. sin for us. Oh. Sana, We might be made righteous, for he hath made to be sin for us, who knew no sin. Wala siyang kasalanan. So, nung inako ni Kristo ang kasalanan, no sin. ang sinabi ng ano yung iniwan, Iniwan siya ng ang Diyos. salitang iniwan, That hindi siya iniwan might directly. be Kasi Diyos ang nagliligtas sa atin eh. Tapos iniwanan niya si Kristo. Pinabayaan daw po. Ang salitang pinabayaan, inalis ng Diyos yung proteksyon, pero hindi umalis ang Ama doon sa kanya. 8:29 ng Juan, Oo, patunay. hindi niya ako iniwan. Iniwan mag-isa. Mag-isa. Kailanman, 8:29. Kailanman, tingnan mo. Yan yung 8:29. Hello, kailangan natin ma-reconcile Sa John. sa John 8:29. So, kailangan alam mo yung mga talata talaga, yung mga supporting verse. Tagalogin natin. Para di tayo maipit ba? O hindi tayo Tagalog. maipit eh. Sige. Ang nagsugo sa akin, yung Ama, di ba? Ay, suma sa akin. Nasa kanya, willing. Hindi niya ako pinabayang mag-isa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay sa kanya ay nakakalugod. Yun pa. Hindi siya iniwan. Hindi siya. Noong sinabi, my God, why art thou forsaking me? Hindi umalis ang Ama kasi siya nga yung Savior eh. Ang tinanggal ng Ama doon, yung proteksyon. Kasi kung hindi tinanggal ng Diyos ang proteksyon, hindi siya mamamatay kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala siyang kasalanan. Bakit siya namatay? Inako niya. Pinataw sa kanya. Pinataw sa kanya, inako. That's imputed sin. May aral din tayo na imputed sin. Si David, sa tiyan pa lang na sinapupunan ng Ama, pinaglihinan siya ng kasalanan at ipinagbuntis at ipinapanganak sa kasalanan. Taglay na ni David ang kasalanan. Ano yun? Imputed. Kasalanan hindi ginawa ni David. Kasalanan na dumaloy mula sa magulang. Naipasa ang kasalanan mula sa magulang patungo sa anak. Si Kristo, dahil ang kasalanan nasa dugo, pag nagkaroon ng pagtatalik, naipasa ang kasalanan doon sa anak, si Kristo, pansinin ninyo ang kapanganakan niya, hindi 6 birth. Hindi sa pamagitan ng pagtatalik ang kapanganakan ni Kristo. Yes. Ang kapanganakan ni Kristo by spoken word. Nabuntis yung babae at ipinanganak. At ang sabi ng Bible, nililiman siya ng kataas-taasan. At tinawag nung ipinanganak ay anak ng kataas-taasan. So dito, malinaw na hindi siya iniwan ng Ama. Kasi ang Ama gumagawa sa loob ni Kristo. How come na iniwanan siya ng Ama? Di, kontra ang Isaiah 45:17 na walang hanggang kaligtasan kung pinabayaan totally na wala ang Ama doon kay Kristo. Napansinin niyo yung hiwaga ng pagbabaybay to reconcile every scripture na walang po siyang contradiction. Sa 28, ano mga sa 28, ano? Yan lang, sa 28 lang. Yan, baba mo lang. Yan. Sinabi nga ni Jesus, kung may taas ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginagawa Yan, sa pinaliwanag niya na. sarili. Pinaliwanag niya na. Kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa
tinuturo sa akin ng Ama. Yun, oh. Amen. Tinuturo, may nagturo. May nagmimintor kay Kristo. Kaya, dito, importante, Pastor, yung may posisyon natin, yung gadget natin. Pastor, ito bang dagdag dyan? Yung sa Luke 2 ba yun? Sa Luke 2? Na yung bata ay lumalakas. Lumalago. Ang tanong dyan, Diyos ba na kalalagayan yung bata lumalago o lumalakas? Ano? Diyos ba na kalalagayan yun? Kung talagang mindset nila, Diyos si Kristo, yung kalalagayan ng bata, ang sabi doon, ang Lumalago. bata ay lumalago, lumalakas. Diyos ba na kalalagayan yung lumalago, lumalakas? Ano sa palagay nyo? Tao, Tao na kalalagayan yun kasi ang Diyos din naman kailangan hindi na kailangan lumago pa o lumakas kasi Diyos yun. Di ba? So yan yung mga ano dyan eh. Mga so dugtong. dito, para madiinan natin na sa krus, ang nabayubay si Kristo, pero ang gumagawa sa loob ni Kristo, that simple as that. Yun yung mensahe ng early Christians about the indwelling. Kasi, ito tayo, nasa panahon tayo ng restitution, no? Yung binanggit sa Acts chapter 3 verse 19, the times of refreshing, the restitution of all things. Ang pagsasauli ng dati lahat ng mga bagay. So, pag sinasabing sasauli, ibabalik, i-restore. So, ngayon, unti-unting ibinabalik ng Diyos ang mensahe niya sa ating panahon. Kasi naniniwala po ako na ang end time message, ang end time believer ay nasa punto ng new generation. Tapos na po yung one generation, tayo ay papasok na sa generation yung binabanggit sa Ecclesiastes 1. Tayo po yung binabanggit na peculiar na kung saan binubuksan na tayo ng Diyos sa mga bagay na hiwaga na nakatago. Open my eyes of the things unseen. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, binubuksan na tayo ng Diyos sa ating panahon. Kaya dapat po natin makita yung Savior. Walang iba kundi ang Ama. Pero ang nakikita ang Anak. Pero ang Sangka Kristyanuhan, nakapokus po sila sa ginawa ni Kristo. Pero yung nasa likod na gawa ni Kristo, hindi na nila nakita. Kasalanan po sa Diyos ang hindi pagiging patas. Yung ang isa lang nakita mo, tapos yung sa likod ay maaring narinig mo, pero walang bahala mo, kasalanan na sa Diyos yan. Hindi pagiging patas. So alam natin kung sino talaga sa Savior. Ang Ama. Malinaw, no? Sa pamagitan ni Kristo. Ang linaw, di ka malilito sa Biblia eh. Walang hanggang kalikasan. So kung walang tanong, bigay ko kay Pastor Padon, Brother Jerry. May tanong, o tanong kayo. Ang daming tanong. Ang daming pwede tanong. O sinong pwede mag-share? Kayo, Patrick, David, at Sige, share kayo, share kayo. Sige, Sige, at kami, Pastor, magpaalam na kasi nakaharang kami doon. Sa garahe. Doon sa garahe. Sabi naman ng ano, lalabas sila. Sabi ko, after na. So, sino papalit sa akin? Antayin lang namin si Nico. Kayo. So, magpaalam na rin kami ha. So, see you mga kapatid next week or sa mga sunod na plano. God bless. O sunod na mag-share. Simon, ikaw na mag-ano, Vinci. Eka, Patrick.